Maagang balita. Matataas na kalibre ng baril na itinago ng NPA sa San Luis, Agusan del Sur, nasamsam ng kasundaluhan ng 4ID. Emergency Response Company ng 4th ID tumulong sa rescue at retrieval operations sa mga apektado ng pagbaha sa Bukidnon. 3 barko ng Philippine Navy dumating sa Cagayan de Oro. 4ID nangakong paigtingin ang kooperasyon sa hukbong dagat para sa seguridad ng karagatan at mamamayan. 4th ID mainit na sinalubong si Brigadier General Ramirez bilang Assistant Division Commander for Operations. RTF LCAC Region 10 Technical Working Group muling nagtipon upang palakasin pa ang kampanya upang wakasan ang insurhensiya. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Setyembre 26, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang pagbabalita. Matataas na kalibre ng baril na itinago ng NPA sa San Luis, Agusan del Sur, nasamsam ng kasundaluhan ng 4ID. Naka-standby para sa nasabing report mula sa 8th Infantry Dependable Battalion, si Kabayaning Kevin Saranza. Malalaking kalibreng armas ng New People's Army ang narecover ng tropa ng 8th Infantry Dependable Battalion katuwang iba pang unit ng kasundaluhan sa ilalim ng 403rd Peacemaker Brigade. Natagpuan ang taguan ng armas noong Setyembre 15 sa kabundukan ng Barangay Balagnan, San Luis, Agusan del Sur matapos itong isiwalat ng dating rebelde na si Ronel Saluaga Gabales alias Jonas. Kabilang sa nakumpiska ng militar ang isang Barrett 50 caliber rifle, isang RPG launcher, 2 AK-47 rifle at isang RPK magazine. Lahat ng mga ito ay may deface serial numbers, patunay na ginagamit sa iligal at teroristang operasyon ng mga rebelde. Ayon kay Lieutenant Colonel George R. Halyorina, Acting Commanding Officer ng 8th Infantry Battalion, ang tagumpay na ito ay bunga ng suporta at pagkikipagtulungan ng mga mamamayan kasama na rin ang mga masinsinang operasyon ng iba't ibang unit ng kasundaluhan. Dagdag pa niya, ang pagkakadisubre ng mga armas ay malinaw na senyales na nawawala na ng kasiguraduhan at kaguan ng MPA. Kaugnay nito, nananawagan ng militar sa mga natitirang kasapi ng rebelding grupo na sumuko na at piliin ang mapayapa at matatag na pamumuhay kasama ang kanilang pamilya kaysa manatili sa armadong kilisan, paninlang at walang kinabukasan. Mula rito sa 8th Infantry Battalion ng Pasugong Bukidnon, napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Kevin Saranza, 4ID News, Bayani Update. Samantala, Emergency Response Company ng 4th ID tumulong sa rescue at retrieval operations sa mga apektado ng pagbaha sa Bukidnon. Narito ang detalye ng balita. Sa gitna ng matinding pagbaha na tumama sa Valencia City, Bukidnon, agad rumisponde ang 4th Infantry Division upang tumulong sa HADR o Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations noong Setyembre 19. Idineploy ng 4th ID ang Emergency Response Company nito upang magsagawa ng rescue at retrieval operations at tumulong sa mga komunidad na lubang na apektuhan ng pagbaha. Katuwang nila sa operasyon ang lokal na pamahalaan, Office of the Civil Defense, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Coast Guard District Northern Mindanao at Philippine Air Force. Isa sa mga pangunahing hakbang ng grupo ay ang isinagawang force evacuation sa mga residente ng Purok 13 Barangay Poblasyon kung saan ligtas na nailikas ang mga apektado papunta sa City Hall Gymnasium na itinakdang evacuation center. Samantala, noong Setyembre 20, nagpatuloy din ang grupo sa search and retrieval operations sa 4 pang nawawalang individual sa Purok 16A sa parehong barangay. Ayon kay 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr., kaagad inatasan ang mga tropa upang magbigay ng kinakailangang suporta at makipag-ugnayan sa mga ahensyang sibilyan upang mabilis ang pagtugon sa kalamidad. Tinitiyak din anya ng 4th ID na gagamitin ang lahat ng mga available resources kung kinakailangan para tumulong sa pagresponde at pagbangon ng mga residente mula sa epekto ng sakuna at kalamidad. 3 barko ng Philippine Navy dumating sa Cagayan de Oro. 4ID nangakong paiigtingin ang kooperasyon sa hukbong dagat para sa seguridad ng karagatan at mamamayan. Sa detalye ng balita, naka-standby si Kabayaning Jai Hapas.
Pinangunahan ni Brigadier General Consolito P. Yecla, ang Assistant Division Commander ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ang pagbisita sa mga bagong commissions ng barko ng Philippine Navy na nakadaong sa Makabalan Wharf noong Setyembre 18. Kabilang sa mga barkong binisita ang BRP Miguel Malvar, BRP Tomas Campo at BRP Albert Mahini, kasama din ni Brigadier General Yecla ang command group, EFP reservist, stakeholders at piling tropa ng 4ID na sumampa sa mga barko at isinailalim sa isang komprehensibong tour kung saan ipinakita ang mga makabagong kakayahan, sistema at mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan, pagbabantay sa territorial waters at sea lanes at pagsuporta na rin sa pambansang seguridad. Layunin ng pagbisita na higit pang palakasin ang kooperasyon ng Philippine Army at Philippine Navy para sa mas epektibong pagtugon sa mga hamon sa seguridad, maging sa mga sitwasyong nangangailangan ng humanitarian at disaster response. Samantala, naging bukas din sa publiko ang BRP Miguel Malvar noong Setyembre 17 hanggang 18 upang masilayan ng mga sibilyan ang makabagong kagamitan ng Philippine Navy at maunawaan ang kanilang papel sa pagpapanatili ng maritime security. Ang pagdaong ng 3 barko ay bahagi ng Operational Readiness and Capability Test at Show the Flag mission ng Philippine Navy na naglalayong ipakita ang kahandaan ng Armed Forces of the Philippines sa depensa at sa pagtugon sa anumang sakuna. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News Bayani Update. Formal na tinanggap ng 4th ID si Brigadier General Feby N. Lamirez bilang Assistant Division Commander for Operations sa isang arrival honors na ginanap sa harap ng Division Admin Building noong Setyembre 16. Pinangunahan ni Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs, Colonel Ray Pasco, ang company-sized arrival honors. Matapos ang seremonya, sinalubong din ng mga opisyal ng 4th ID si Brigadier General Lamirez sa isang reception line. Sinundan ito ng photo opportunity at paglagda sa guest book na simbolo ng kanyang formal na pagtanggap ng tungkulin bilang ADC for Operations. Nagkaroon din ng isang executive session sa Hall of Flags kung saan nakipagpulong si Brigadier General Lamirez kay 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. at sa iba pang senior officers ng dibisyon. Tinalakay sa pulong ang mga operational updates at mga hakbang na tatahaki ng dibisyon. Pinagtibay rin nito ang hangarin ng 4th ID na patuloy na tutuparin ang mandato nitong panatilihin ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa buong Northern Mindanao at Caraga regions. Si Brigadier General Lamirez ay dati ring umupo bilang ADC RRA at ADC ng 10th Infantry Division at Group Commander ng 10th Regional Community Defense Group ng Army Reserve Command. Sa layuning pagtibayin pa ang kampanya laban sa insurhensiya, muling nagtipon ang Regional Joint Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RJTF LCAC Region 10 Technical Working Group para sa kanilang 3rd Quarter 2025 meeting noong Setyembre 19 sa headquarters ng 4th Infantry Division sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Dinuluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga law enforcement agencies sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing layunin ng RTF-LCAC ang pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng pagbibigay suporta sa mga people's organizations at pagbubukas ng mga oportunidad para sa mga komunidad na madaling maimpluwensyahan ng karahasan. Isa rin sa mga tampok sa pagpupulong ang mga update ukol sa mga programa ng LCAC gaya ng Convergence Areas for Peace and Development at ang Support to Barangay Development Program ng rehiyon. Kinatawan ni Brigadier General Sigfrid C. Tubalado, Commander ng 403rd Infantry Brigade, si Major General Michelle B. Anayron Jr., ang Commander ng 4ID at Chairperson ng RTF-LCAC Region 10 sa naturang aktibidad. Sa kanyang pahayag, muling iginiit ni Major General Anayron ang buong suporta ng 4ID sa misyon ng RTF-LCAC
at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para maisulong ang kapayapaan sa rehiyon. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Bon Enriquez na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld. Any disruption in these waters affects businesses, supply chains, and the daily lives of millions worldwide. The Armed Forces of the Philippines stands as guardians of maritime peace, safeguarding trade routes, defending our sovereignty, and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.